Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa June 16 to 30, 2024? Ano to? So, sabihin natin ikaw yung ex, lalaki ka, ikaw yung ex. O babae ka, ito yung ex mo. Ayaw na niya makipagbalikan, sad to say. O kahit dito. Ayaw niya o hindi nga advice ang reconciliation. Kasi masasayang ng effort. Mari-reject din lang. O hindi mapapansin. Kaya ano pang sense? Huwag na mag-effort. Dahil busted din to. Pero again, lalaki to. Lalaki yung ayaw. Ayaw na makipag-ayos. So again, ex yan. Ex-boyfriend. Nag-move on na siya dito. Ayaw na rin niya makipag-usap. Communication to, baliktad. Ayaw niya makipag-usap. So, sino naman yung lalaki dito? Kung ikaw ay lalaki, baka ikaw to. Kung ganito sitwasyon, syempre case to case basis. Kung babae ka, dito yung person mo. Kung ganito nga case. Kung di applicable, baka para sa kakilala nyo to na nag-break na. Kasi baka energy nila to. So, ito yung ex. Okay? Ex nyo o ex ng kakilala nyo. Para malaman nyo kung para sa inyo ba ang reading o hindi, Cancer o Leo. So, ano kasi, magkarugtong siguro to. Ang dating kasi. Kaya, wala nang chance. Ay dahil, nag-come up na sa conclusion. Kung sino man yung someone dito na para bang na-involve sa third party. I mean, yung nasaktan dahil sa third party. So, dahil nasad siya sa nangyari, ayaw na niya makipag-ayos at mas gusto niya pang mag-move on na lang. Kasi may ano tayo, Three of Cups. Parang nagka-third party. Feeling ko yun yung cause. Kung bakit parang galit yung lalaki dito. O dahil siguro nakahanap na siya ng iba. Who knows kung siya man yung nagloko. Kasi case to case basis, sabihin natin yung lalaki. Yung may iba na. Syempre, siguro kaya ganun. Ayaw na niya makipagbalikan kasi mas pinili niya yung bago. Ngayon, kung babae naman, pinagpalit sa iba, syempre nasaktan siya kaya ayaw na niya. Ayaw na niyang makipagbalikan dahil pinagpalit siya sa iba. So again, case to case basis. Ito, para may ibang energy. Kasi magkarugtong sila eh. Ito pa rin yung tao dito. Yung ex. Leo, Cancer. Ito.
Bakit yung friend? May secret, oh. Ano yan? O feeling nung friend, may sinisecret ka sa kanya kasi pwede rin vice versa. Pwede rin kasing ito yung partner ng iba sa inyo. Feeling niya, may sinisecret ka. So, applicable lang to dun sa in a relationship. For some reason, feeling ng partner ng iba sa inyo, may sinisecret kayo sa kanya. O sa kanila. Kasi may book tayo dito. O pwede rin namang ganito. Either, ito yung friend, o ito yung partner ng iba sa inyo. Mukhang nagko-conduct sila ng research. Nag-i-spy. Madami kasing possible case dito eh. So, kunin nyo na lang yung sa tingin nyo, applicable sa inyo o who knows kung anong pwedeng mangyari. Kasi pwede rin ganito. Yung friend nyo, magugulat na lang kayo, biglang nag-private. Pinarivate niya yung account niya. Yung pala nag-deactivate. Who knows? Ganun eh. Parang di makita ng iba sa inyo yung account ng friend nila. Either nag-deactivate yun o binalock kayo o block. OMG. So again, maraming possible cases na maaaring mangyari. Who knows? Ano pa bang... O baka naman tong friend ay makahiligan ng occult. Anything na para bang hindi open sa public or parang yun nga, occult. So, spirituality, divination. Either yung friend, yung makahiligan yun, o sabihin natin kayo yun, yung mahilig sa ganito, divination, spirituality. Esoteric knowledge. Baka mas maging close kayo. O all of a sudden, bigla na lang maging close siya sa'yo dahil kailangan niya pala ng tulong mo. O baka magkaroon kayo ng newfound friend na ganito. Mahilig sa investigation, research, o tungkol nga sa divination, esoteric knowledge, spirituality. O baka tong friend ay all of a sudden biglang maging studious o yung partner. Studious. So again, maraming possible case eh. Ito na ang huli. Wow. Ito. Mensahe. Makatanggap ng mensahe yung iba sa inyo tungkol sa pera. O anything na para bang may kinalaman sa wealth o pagkakaperahan. Para bang mag-gain kayo ng something. So, abundance, syempre. Ang pigay may kinalaman sa abundance. So, may good news pala na paparating. Para sa iba sa inyo.
Yun nga lang, malawak kasi yung abundance. So, pwede siyang may kinalaman sa new job, new money, new relationship, new friends, anything na new na magbe-benefit kayo at ikasasaya. Yun na lang siguro. Success, promotion, pwede rin. Reward, award, achievement, pwede rin. Either kayo mismo to na makaka-accomplish o someone na nakikare kayo. Na para bang magiging happy kayo para sa kanila. O sabihin natin invitation to ng celebration, pwede rin. So baka yung iba sa inyo makatanggap ng invitation o sulat, literal na sulat kasi to. Tungkol sa party, celebration, attend daw yung iba sa inyo. O kayo yung magsisend nito sa iba para umattend sila sa party o celebration ng iba sa inyo. So case to case basis. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.